dito na tayo sa another timeless love reading. Ayan. Walang specific na zodiac sign ito, guys. Collective ito. Love reading timeless for the collective. So, love story mo ba ito? Yan yung title natin. Love story mo ba ito? Love life mo ba ito? Love story mo ba ito? Kung gusto nyo maging updated, guys, sa aking mga readings, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng PM sa aking FB page kung gusto niyo mag-book ng personal readings. Para naman sa mga may gusto ng free readings, kailangan nyo lang mag-abang-abang tuwing magla-livestream ako. Pwedeng sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, or TikTok. O, ayan ha. Abang-abang. Ano yung overall energy nitong love story mo or love life? Unsatisfied. Hindi masaya kung ano yung nangyayari ngayon or patutunguhan nitong relationship ninyo. O whether ikaw yan o siya. Bahala na po kayong magtag ng mga energies, no? Pwede kasing energy mo or energy ni person yung tinutukoy dito. So, ayan. Maliwanag ito na hindi nasisiyahan, hindi nagugustuhan, hindi satisfied sa nangyayari. Hindi masaya. Ayan. Hindi masaya sa nangyayari. Or kung ano yung patutunguhan, pinupuntahan nitong connection ninyo. Ay, naku, kaya naman pala. Ayan. Kasi pwedeng may mga bagay na nakaka-apekto sa relationship ninyo. Third party, okay? So, this third party thing is not all about kabit-kabit, no? Pwede rin itong ibang bagay. Basta third party, ibig sabihin yun yung nakaka-apekto. Tao man ito, hindi. Nakaka-apekto ngayon or nakakasira, nakakagulo, no? Yan, sa relationship ninyo. Ayun, ako-confused. Ako-confused pero hindi rin naman makapag-decide, no? Kung ano ba talaga. Pero hindi na rin masaya, hindi na natutuwa sa nangyayari, hindi na rin naman kontento sa nangyayari sa inyo, sa isa't isa. Sa patutunguhan nitong mga nangyayari ngayon sa connection ninyo, hindi na masaya pero hindi makapag-decide. No? May confusion maliwanag Hindi ko alam kung pareho kayong nako-confused or yung isa lang sa inyo. Okay, kasi nga may ganito. Ayan, third party. No? Whether tao ito or hindi. Hindi na alam kumbaga saan pupunta. Naguguluhan na. Hindi na okay, pero hindi pa rin mapagdesisyonan agad-agad. Kasi siguro may mga bagay na kailangan pang i-confirm, pag-usapan, bago bigyan ng ultimatum o decision. Ayan. So, kahit hindi na komportable yung sitwasyon, andun pa rin kayo sa relationship na yun, no? Hindi pa rin nasusolve yung issue or ano ba dapat gawin dito. Tayong ibang cards. Merong King of Cups, so pwedeng may energy ng water sign kung ikaw yung water sign o yung person mo yung water sign o yung third party kung may third party. Okay? Cancer, Scorpio, Pisces. Loyalty issue ito, feeling ko. No? Kung yung isa sa inyo, very loyal, yung isa naman may issue about loyalty. Sabihin na natin, kung yung isa loyal, yung isa hindi. Hindi, pwedeng may kinalaman din sa commitment, pwedeng hindi makapag-commit ng 100%. So, ayan. Kahit sabihin man natin na hindi tao yung third party dito, pwedeng ibang bagay yung nakaka-apekto,
gulo sa inyo ang problema nga, yung isa hindi siya makapag-commit ng 100%. O sabihin na natin, gusto niyang i-commit, yung isa 100% committed, tapos yung isa hati yung commitment niya, meron siyang commitment sa family niya na hindi niya, syempre pamilya niya yun parang nagkakaroon ng conflict. Example lang, pwedeng ganun. Kung wala namang kulukadidang or tao na third party, pwedeng ibang bagay yung issue. Okay? At saka may kinalaman sa commitment. Pagiging loyal. Meron ding air sign energy. Gemini, Libra, Aquarius. Okay, nakikita ko, pwedeng yung iba dito, ang issue, may kakumpetensya talaga. Ay, oo, karibal ito. Ayan. Pwedeng may kaagaw, kakumpetensya. So, pwedeng meron nga, sabi ko nga, may Cancer, Scorpio, Pisces, may Gemini, Libra, Aquarius energy dito. Pwedeng may karibal. Ano pa? Okay, may foolish dito. May foolish. Ayan. Kung tipong hindi niya pinag-iisipan yung mga ginagawa niya, banat lang ng banat, pumapasok ng hindi pinagplanuhan or hindi na iniisip kung ano yung mga magiging consequences, yung epekto. Bara-bara, tipong ganun. Tamang hula, tamang adventure lang. Hindi niya na iniisip yung mga anong mangyayari after nito. No? So, pwedeng yung iba dito, yung relationship ninyo, hindi pa ganun nagtatagal. Parang nasa pa lang, kakasimula or nasa early months or early years pa lang. Kumbaga bago pa lang. Pwedeng pa lang nito, fresh pa, kumbaga hindi pa nagtatagal yung relationship. 4 of Cups. Meron na talagang hindi masaya. Hindi ko alam. Hindi pa man din kayo nagtatagal, hindi na nakukontento yung person na yan, kung sino man yung tinutukoy dyan. Very clear. The overall energy and the last card is 4 of Cups. This is something about discontentment. Pagiging unhappy. Pagiging fixated sa iba. No? Ibig sabihin, andito yung mga cup, pero itong person na to, ang iniisip niya, ibang bagay. Hindi niya na-appreciate yung meron siya ngayon, kung anong nasa harap niya. Iba, yung cup na yun na nasa likod, yun yung naiisip niya. So, itong person na to, pwedeng naghahanap siya ng wala dito sa person niya, sa relationship niya ngayon. Yun yung hinahanap niya, kung ano yung wala. Hindi na lang niya hanapin kung ano yung meron. Ibig sabihin, sarcastic, no? Hindi na lang niya i-enjoy or i-appreciate yung meron siya. Naghahanap siya ng iba. Hindi siya kontento, hindi siya masaya dito. Unsatisfied, discontented. Pareho lang ibig sabihin nitong cards na ito. Okay? So, ililive ko na sa iyo ano yung magiging last or conclusion nito. Actually, hindi naman natin mako-conclude, no? Hindi natin hawak yung ending, yung mga kapalaran natin. So, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Pero right now, ito yung mga nakukuha kong energies. Okay, so sana nagustuhan nyo to. Thank you so much for being here at kita-kits uli sa ating next na Timeless Collective Love Reading. Take care and God bless. Babush!